Yun. Yun, no? Alright, good afternoon. Saturday, ngayong Saturday ng hapon. Yan, for our podcast number 11, Wow. which is brought to you by our sponsor for today is Duralco, premium aluminum products from Australia. Ayan, no? Kung di nyo pa nagagamit si Duralco, ayan siya, no? And yeah. Sino nga ba si Duralco? Share lang natin sandali yung kanyang produkto, Alam ko si no? Duralco ano yan mga aluminum products, mga screen, windows. Oo. Yan. Yeah, so Exactly. you Yan can yun. actually check Aluminum their doors. site at duralco.com. No? So Mm. from their site, makikita niyo yung kanilang mga products. They have Mm. aluminum doors. Magaganda to, mga men. No? Wow. Nakagamit na ako ng Oo. Duralco way back before. Ano na, no? May 10 years ago na, may 15 years. Hanggang ngayon, no? Maganda pa rin yung kanilang sistema. No? Pare, Halos walang 3 years na maintenance. naman 33 Yan, years. oo. 33 years of service experience, no? Grabe Duralco is ano. the Philippines' premier manufacturer of comprehensive range of Australian aluminum windows and doors. Alam ko, ang showroom nito sa may San Juan, Yung sa may, oo, doon na yan sa may Duralco. And siyempre, Alam mo pare, uh, yung mga oo, ganyan, yung mga 33 years in the business, oo, you can only wish, no, na yun ikaw, yung mga practice natin, mga negosyo natin, ito magalang 33 years. So, yan, kumbaga, in a sort of saying whatever Duralgo is doing, they're doing it right. they're 'Di doing it ba? Hindi right. naman Yeah, lahat ng mga kumpanya tumatagal ng ganyan. Kaya oo. we trust Duralco, 'di ba? Yep, 33 years of Mm. service, world-renowned suppliers, uncompromised Mm. quality, customer Mm. first mentality. Talagang aabot ng Galing. 33 years and beyond ito. At Sa sana mga tayo lahat. interesado sa mga interesado pare sa mga nanonood 'no, sa mga Duralco, kapag may mga interesado kayo sa product nila, PM Yep, lang kayo, message lang kayo. Bibigay yep. namin sa'yo ang tamang contact person na puwedeng umalaga Yeah, sa kanila, 'di ba? yeah, tamang-tama. Alright, so Duralco, maraming salamat for sponsoring our podcast for today. Our podcast for Yun. today, actually, we'll be talking about yung mga latest natin, no, sa ating mga kalsada. Kasi alam nyo naman, natapos itong bagyo, natapos itong bakasyon ng mga bata, summer, no? Okey. Balik traffic na naman. Alam mo, Naku, padre, talagang hindi ka normal na tao kung hindi ka nata-traffic, no? naku. Oo. Saan ba ang area mo, Arkin Solo? Bakit? Okey. Parang na-distract Oo. si Big Dan. Ako, dito ako sa ano, Commonwealth at ang traffic dito masyadong malupit, no? Sa Okey. totoo lang, nagmomotor na nga kaming mag-asawa, no? At si misis magmula sa clinic niya diyan sa may Congressional pauwi. Oo. Napakalapit lang no'n sa Google Map at motor pa, Hmm. motor. Oo, nata-traffic pa, no? Ayun yung Matanong ko lang mga Big ano. Daddy, Hmm, alam naman natin sa frame mo 'no, at saka sa height mo 6'2", ano ba ang mm. motor na nira-ride mo? Well, mapa-side chat tayo Hmm, meron kaming nira-ride ko 'di bale yung Vaquero, 'no, yun yung unang bike Pero ko. okey. Yeah, it's a cruiser, Ah, 1700 cc. wow! Tapos meron akong Road King na Harley Davidson, ayan. Okey. Bukod dun sa Himalayan na adventure bike ng Royal Enfield, meron din akong pangbili ng suka-suka, 'no, yung, Okey. yung Royal Enfield 350 Meteor. Oo, Tapos si 350 misis Meteor. naman meron siyang Harley Davidson Fatboy and a Hmm, Harley Davidson Sportster, ayun. So, puro mga cruiser tapos, type pala ang, yeah, hilig mo 'no? oo. Mm. Yun nga, sa kaka-cruising nata-traffic pa rin dahil sa mga buwisit na kalsada. Sa Tama-tama ito laki meron naman ng tayong guest for today, oh. sa laki naman kasi ng, motorbike mo Big Daddy, para na ring kotse yan, hindi mo na Wala, masisingit-an ng brother, libreng may bigay. masagwa, Oo, 'di ba? masagwa Hindi ako mo na eh, oo, kung kasing friend ko sana si Architect Aaron, okey okey ako sa 'yan, Vespa. 'yan. 'Yun Okay mabilis guys, 'yun. Oo. yeah, papasukin natin 'to si Architect Terry, welcome natin, first Ay, time si niya rito sa Architect podcast natin. Terry, 'yan, Kanya ka na Architect ba? Terry. Iyon, medyo Okay na, ayan, okay na. ayan. Oo, ayan, steady ka lang diyan, steady ka lang. Mukhang Time. extra relax lang si Huwag ka ng Architect gumalaw. Terry, Oo. Oo,
Press na Para press eh. malaman mo lang, Architect Terry, ito ipo-post natin Natsambahan ko to at na online kayo, kaya Oo. Ayan Yan. na, Oo, signal Signal na. yan. Maganda na yung makikita signal ng mo. mga viewers natin, ha? Oo nga. Wala. Welcome to our maaking podcast, no? UAP UC Commonwealth podcast. Ayan, maganda na signal mo, Architect Terry. Ayan, no? Makita ko sa Lalakad pa. Oo. Saan ka ba ngayon, Architect? Mukhang nagsa-site inspection ka. Ano ba yan? bahay, nagpapataas ng garahe kasi last time, di ba, bumaha. Oh, okay. Sakto yan. Alam mo itong si Architect Terry, ano yan eh, yan yung itinagurian natin yan sa chapter na Tony Stark. Hindi ba kamukha yan si Robert Downey Jr.? Tingnan mo naman, Oo. Di ba? Oo, Tony, Iron Man natin. Ngayon, si Dr. Doom na. Dr. Doom na ngayon yan, Dr. Doom. Magpapalito tayo. Yan. Si Wolverine na naman, Wolverine. Ayos. Architect Terry, just to tell you, this episode again is brought to you by Doralco. Yan ang ating sponsor for today. At ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga road network, no, ng mga bago nating mga kalsada at bago nating mass transport system. Commentary lang tayo. So papakita lang natin itong mga kalsada na to, and then kung anong masasabi natin, no, and then magbigay tayo ng opinion about it. Ready na kayo? Umpisa na natin. Very quick. Sige. Okay, pe-present ko na yung unang-una nating siguro dito tayo sa may bandang muna tayo. North muna tayo, north kasi north tayo eh. Sige nga. Okay, ang north yan, nagmo-motor yan eh. Oo nga, okay. Ang north natin, meron tayong tinatawag na, ito muna, yung pinakamalapit muna, no? Ito, ang tawag niya rito is Arbor Link. Okay, share ko lang. Alright. Yan. Okay. Ayan, nakikita nyo ba sa inyong screen? Ayan, no? Si Arbor Link. Okay, no? So, ito, alam ko, nakadaan na ba kayo rito? Sa Arbor Link? Isang beses. Oo. Yan. Hindi pa, no? Actually, natutuwa ako dito kapag galing ako ng norte at pupunta ako ng Tondo. Gumaang ang buhay ko. Napakabilis kasi na lang. hindi tatanong, taga-Tondo ako. So, minsan, pag nagagawi ako sa clinic namin doon para sunduin si Commander, dadaanan. So, from Smart Connect, ayan, no? Aakyat ka, tapos dire-diretso yan, no? Bababa na rito sa may C3. No, sa may R10. R10 ang tawag diyan eh. Oo eh. Ang kinis pare, dire-diretso 'yung kalsada, no? Napakaginawa. So, yeah, ang daming nakinabang yung mga taga Nabotas Malabon, especially yung mga trucks, no, na mga galing din ng yung galing ng East Side C5 dito sa may Pasig, nakakadaan sila diyan. No? Nahihiwalay sila sa major traffic. Ayun. So, tapos meron pang bagong wing ito yung sa may Espanya, meron siyang tinatawag na yun nga yung NLEX Connect. Parang daanan niya sa may Riles eh. No? Pagkatapos kung galing kang UST bro, punta kang Welcome, may kakaliwaan doon papunta ng NLEX. Ang galing. Okay. Oo. Yan yun, dito yun. Yan yung yung NLEX connector na tinatawag yan sa may Espanya. Okay. Iano ko lang, no? I-zoom ko lang ng konti. Ayun siya, yung R7 Espanya. Ayan, no? Ayan. Merong entrance dyan, papunta dyan sa area na yan. So, napaka-convenient. Ayun. So, good job. Alam mo pare, i-zoom out mo nga ng konti. Yan. Total na-mention mo na, no? At nakita rin natin yung kabuuan. Yan ang maganda pare. Yan. Sinasabi ko. Yung kung titignan mo, yan yung yan yung Valenzuela, Quezon City, Manila, Mandaluyong. Parang kumbaga kung usaping kalsada lang, parang enough naman ang kalsada eh. Pero pag tinignan mo yung gawing Antipolo, Taytay, parang doon tayo nagkukulang eh. Hindi ba? Yung pa-east-side. Pag nakita mo dito, parang yung ating concentration and development na andyan lang sa gitna eh, sa may gawing kaliwa eh.
So, which I think Oo. dapat napapanahon na rin sa tingin ko dapat doon sa gawing kanan 'yan, Antipolo, Taytay, Cainta, dapat ma-develop Mm. din 'yan kasi nag-iisa lang yung parang, main road doon, eh, oh. Well, mukhang 'Di may ba yung sagot ako Antipolo, diyan pare, Oo, 'di ba? meron akong sagot diyan, Nakita Oo. mo yung kabuuan picture, eh, kasi para at least makita din natin, 'di ba? Oo, o mukhang meron silang ginagawa na or gagawin no, yung 'Pag dito sa nakita mo may, pare yung sa, ibang bansa katulad ng ah, Japan, oo. Singapore, 'di ba buong island yung pagkakaplano ng ano, eh, island Oh, wide yeah, yung oo. pagkakaano ng kanilang, kalsada talaga. Nakakaikot ka, oo. Makakaikot ka talaga. Yun ang Mm. dapat ginagawa natin dito. Oh, Kaya well, naman, eh, siguro baka naman ang mga panauhin sa DPWH baka naman oo puwede nga, natin eh. maimbitahan next time, Baka may tropa si 'di ba? Architect Terry diyan. Oo, 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 'di ba? Maimbitahan lang natin 'no, para mabigyan lang Lang tayo ng konting ano nila, linaw. pang-building. Pang-building nga naman, eh. Tama, tama. 'Di bale Architect Terry, meron kang special podcast para sa'kin very, very soon. I-schedule kita total nandiyan ka na rin lang, Oo, Yayariin kita. pab paborito ko 'yan, eh, yang, Nakita ano ko ni lang Terry, eh. ko, may nakalagay 1 o'clock. Try ko nga, wala man akong ginagawa. Oo, yun nga Buti yung sabi ko, na eh, ako dun oo. sa, 'di ba nagturo ako one time sa Oo, Mapua. Oo, oo, Loaded ako, sorry, ngayon. sorry guys. Kasi oo, talagang loaded ako nung nakararaan. Okey lang oo, pare. Friday, pero you're talagang ano hindi. Dati, Friday, Saturday, Sunday, ang ano ko, pahinga ko sa office eh. Ngayon, nung nagturo oo, ako, na-occupy pa yun. Buti na, oo. yun. Wala na ngayon, wala ka na dun ngayon, eh. Wala, nagano na ako. Hindi na ako Ayun, bigyan mo lang kami ng 30 minutes of your time para Yun, Yes, no problem, no problem. alright, Pagka very time good. naman, tama ka namin. Yeah, okay, okay. Now, okay, going back, no? Magse-share ulit tayo. Alright. Eto, i-share natin 'tong, isang ano naman, um, isang kalsada uli, 'no? Sige nga, Itong ano si yun? etong si C5 South Lake Expressway. Eto naman yung counterpart sa kabila. Well, actually itong C5 na 'to, matagal ng gawa ito, 'no? Hmm, From Taguig, 'di ba? Ayan 'no, Port Bonifacio, Pasig, ganyan. Eto yung wala na, puno na rin ito ngayon, eh. 'Di puno na ba? rin yan. Napansin niyo puno na rin, eh. At Mm, least mabuti na lang dumiretso na rin siya rito sa may Tandang Sora, Matandang Balara, tumawid siya ng Commonwealth at kumonect na rin sa Smart Connect. Pero ah, dahil puro truck ang dumadaan dito, 'no? hmm, Wala na, puno na rin 'to, 'no? Ang hirap puno na rin. dumaan kapag Rin C5 yan. iniiwasan na Oo, natin 'yan, eh, oo. 'di ba? Eh, nakamotor ka hindi ayaw mo ng dumaan diyan sa C5 Wala, na yan, eh. pare ayoko na may Saka medyo pare, madugo 'yan. maraming tumutumbang truck dyan. Actually, Oo, totoo 'yan. Oo, totoo 'yan. Taga Maraming nakapag nasabi niyo rin since Oo. daanan ng truck yan, yung kalsada diyan, ano na, Ay naku, mas malala pa, totoo. alon, Ah, alon, 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 'no, alon. totoo 'yan, alon. Kaya talaga 'pag dumadaan diyan, mag-ingat lang. Mm, Although may mga expansion din na ginagawa diyan ano, balita ko yung papunta ng Taytay yata parang gano'n 'no, but, wala pa 'yan, eh. Alright, moving on, share natin itong, isa naman ano, ito na, siyempre nadadaanan na natin 'to, ah, share rin natin, okey. Itong si, dapat ang gawin nila pare yung sa C5, oh, oh, palitan na nila ng pangalan dapat ano na yun, C5 Waves. 'Di ba kung may 8 waves, oo. C5 waves, 'di ba? Si Five Waves puwede yun. Gano'ng kaalon pare yung kalsada diyan, eh. Oo nga. Okey. Alright, ito sino ba ito? Si Arborlink tapos na tayo. Ito si, NLEX Cavitex, ayan. Ito nakadaan na siguro Mm. kayo rito ano? NLEX, NLEX Cavitex, ay, Cavitex, oh, gusto ko yan sino ba siya? Cavitex, oo. NLEX Cavitex, oo, para sa mga South people. Ayan 'no. So makikita niyo galing uli siya dito sa Smart Connect, sa may Yun, oh, NLEX 'no, going south ayun 'no, dito ka na, oh. 'Yan yung yung pula, oo, yung papasok ang Valenzuela 'yan, eh. mm. Tapos, ano na, dire-diretso na 'yan 'no, hanggang, Ross Boulevard pababa. Cavite, Oo, natural na road hanggang lang Cavite, ito. mm, Oo, 'pag Cavite, pagkatapos nung MOA, 'di ba, yung Mall of Asia, ayun na, tama, ayun na yung Cavitex sa may baba.
So, Oo. dire-diretso 'to, alam ko hanggang parang Indang yata, eh. Dito ako dumaan nung ano, eh, nung nakaraang ano natin bro, GMM. GMM, Nag-Cavitex ako. Cavitex. Oo, tinesting ko 'yan, maganda yung kalsada. Oo. Oo, Oo. oo. Okey ako Kaya lang, diyan ang sa haba Napaka-traffic niyan. mo diyan. Cavitex. Ang haba niyan. Mahaba 'yan. Oo. Di ba papuntang, akala ko dati nadaan ako dyan, akala ko yun yung pinakamadaling way papuntang Tagaytay. Mm. Diyan ako dumaan, ang haba ng dinaanan ko. Actually, bro, ang Grabe. layo na ikutin Nag-Tagaytay mo. ka. Tayo. Akala ko talaga yun yung pinakamadaling way eh. Tagaytay Oo. ako eh. Dinaanan ko yan. Oo. Hindi, Kasi dati alam mo, malayo 'yun. pare, alam mo kasi Big Daddy, ang kwento niyan, nung araw Oo. kasi, nung prime pa si Architect Terry, since siya Oo. nga si Iron Man, meron siyang Iron Man suit, yun ang ginagamit niya. Eh kaso nag-retire siya bilang Iron Man, nagmo-motor na lang. So hindi niya alam na malayo pala yan. Malayo. Oo, malayo pala. Yung may Dati hindi kadami, pa yun Aguinaldo, eh. di ba? Aguinaldo Highway ba yun? Oo. Daanan. Oo, Aguinaldo Highway. Oo. Haba nun ha. Ang traffic pa. Grabe. Yeah. Traffic dyan. Well, Papuntang actually, Cavite, papasok. Naku, oo. napaka-traffic. Eto, kung nakikita nyo ngayon yung sa share screen nyo, no? Ayan, no? Okay. Oh. Ayan siya. So, magmula sa existing Baclaran Station, no? Di ba? Ano ba ito? Total length. Station na ito eh. Pang MRT na yata ito eh. Teka muna. Oo, parang Sandali, parang kalsada muna ano tayo. yan, Ano ba yung pare? kalsada? Parang Teka, kinuha mo sa ito. DPWH yan ah. May ROA, Actually, package 1, sila package lahat 2, source ko. package 3 ah. Ito, i-share ko lang. Ito, may nadadaanan ko na kasi to every week, no? Okay. Ito, konting-konti na lang. Pero for some reason, hindi ko malaman yung gumagawa. Bakit ang konti-konti na lang, hindi pa nila tapusin. Kasi talagang Ano ba gakulangot na. yan? Ito yung tinatawag na Silex, no? Silex. Oo. Silex, no? Oo. Silex. So Silex. galing ka dito sa may baba, no? Tipilex, no? Galing ka ng Pampanga, Okay. Mabalacat, no? Tau. Ayan, kung didiretso ka ng Tipilex papunta ng Pangasinan, kakanan ka after the Tarlac exit. Tapos Okay. Silex Phase 1, no? Silex papunta ng Cabanatuan. Oh. Mm. Kami dito kung titingnan niyo ito, ayan, binilugan ko yun yung Laur. Diyan Laur. kami. Oo. So, Okay. itong highway na ito hanggang Cabanatuan, okay na siya, no? Ano na, talagang tapos na, may konting lubak lang siya banda rin sa may Aliaga. Pero konting-konti Okay. na lang. Now, ang kagandahan nito, papunta siya paangat, no? Papunta ng mapapadali yung papunta ng Baler, Baler. no? At saka yung mga tiga Nueva Vizcaya, no? Kapag itong red na ito, yung phase 2 na to natapos na, it's a total length of 35 kilometers. Sa ngayon, nakakadaan pa yung scooter dito eh. Pwede pa eh kasi wala pang toll gate. No, Okay. napapakinabangan na. Oo, although marami pang may mga construction pa pero soon. No, again, norte na naman 'to. Pasensya na kayo, Ako hindi pa ako nakadaan dyan sa Silex. Ah, Hindi pa ako pagka nakadaan dyan. papunta ka ng Baler, yan, pwede ka nang dumaan diyan. Oh, Mas Tipilex convenient na. and Tipilex. Tipilex and papuntang Baler. Alright, Mm. sa south naman tayo, tingnan natin. Siyempre, itong Calax, nadadaanan natin ito, ano? Lagi, oo. Lagi, although kahit hindi pa siya tapos, ano? Itong Calax, alam ko, may mga ano pa ito eh. Checkin natin, ano? Calax, okay. Sharing. Alright, ayan, no? Napakahaba Going niyan. to Tagaytay, magandang daanan yan. Yeah, oo, no? Totoo. So, ayun, yung iba naman, ito yung leg niya, yung from Kawit. From Cavitex, ayun, no? Kawit. No? Ayun, no? Yun siya, yung kulay pula na yan. Yung Kala Expressway, ginagawa pa lang ngayon yan eh. Wala pa ito eh. Okay. Oo. Yan, yung Governor Drive Interchange, yan. Basta yung red na yan, yung Parang paikot na Yes. circumferential. Hindi pa ba nakakadaan dyan? Parang one time nadaan. Well, actually, nakakadaan na. Date pa lang yung daan, parang gano'n. Oo. May ano pa, may mga barrier pa, may mga ginagawa pa. Nadaanan yata. Oo. Ay normally dito tayo sa may Calax sa SLEX eh, di ba? Papasok tayo sa may Carmona. Tapos kung pupunta ka ng Tagaytay, di ba, mag-exit ka ng either Santa Rosa or Silang. Di ba? Sa may interchange. Sa Danghari may daan din eh. Pag nagdanghari. Danghari. Oo, Danghari, Dang Reyna. Yan, mga ano yan, mga magagandang kalsada rin yan.
Ano yan, maraming So, I guess, siklista diyan. marami. Puro Siklista, kaahon gawing yan ano, eh. Maganda upakan yan. Oo, kahon. no? Oo, maganda, makinis. At yun na, so pag natapos ito, palagay ko, malaking bagay ito sa South. Ano? Kasi kung makikita natin, yung South kasi medyo mali talaga development. Although, again, meron naman. No? Yeah. Yeah. So, ayun, syempre, huwag nating kalimutan yung isang nauna na, yung MCX. No? Naalala niyo pa yung MCX, yun yung bago, after no San Pedro to eh. MCX, okay? Yan. Ayun siya, oh, di ba? From SLEX beginning, dito sa may kanan, ayun siya, eh, oh. Minsan, nalilito ko dito, lumalampas ako lagi. Oo, nakakalito talaga yan. Nalilito to eh. Ito naman yung tinatawag na Villar Highway. Oo, sa EPIA. Kasi ito, pag pumasok ka ng MCX, babagsak ka dun sa Villar City. Yes. Di ba? Napakaganda ng Villar City, no? Eh, siyempre, pag-aari lahat ni Senator Manny Villar yan. Lahat ng kanyang mga development at mga housing na mga high-end. Halos nandyan, no? So, parang Andyan, Diba pinlano para sa kanya. na-i-reroute yan papunta sa ano niya? Well, yun nga yung inaantay kong moment, brother, eh. Tama ka. Dinaan niya doon sa daanan niya. Laging bagsak sa magagandang ano ng mga, lalo kay Villar. Actually, kanya lahat yan. Evia Center, no? Lahat ng development yan. Kaya nga tinawag na yan, ano eh. Yan, yung Palacio Verde. Lahat yan, Villar yan eh. Tawag dito. Na wala namang masama. Masipag naman talaga yung mama. Di ba? Siguro nainggit lang tayo. Hindi, actually siguro, syempre nakikita niya yung plan. Kaya nabibili niya na yung dadaanan. Yeah, at the same time, kung kailangan medyo i-reroute ng konti, na-reroute. Nadadaan sa, no? Pero development pa rin naman yan, di ba? Development. Oo naman. Siyempre, swerte ng mga nag-invest dyan, di ba? Yes. At siyempre, sabi nga ganon, pag nakita mo ng future, may kalsada na ganyan, abay mag-invest ka dyan. Kasi sigurado yung investment mo tataas because of those roads. Tama. Pero may question ako, napag-usapan lang naman ng NLEX saka SLEX. Kailan ba sir maiano ang sa RFID, yung isa na lang? Kasi sa totoo lang, nung problema kami one time ni Junald eh. Nung bumiyahe kami ng 100 Islands. Si Junald. Byland kami. Ngayon, hindi niya na-loadan yung isang yung isang, di ba dalawa yan? Yung isang card. TPLEX. Isang card. TPLEX. Easy Trip at saka meron kami yung pang norte, yung pang south. Easy Trip. Easy Trip yun. Pagpapunta ka dun sa yung Easy Trip, yung isa, yung RFID. RFID. Easy Trip saka, isa? RFID. Basta yun. Yung isa lang ang na-loadan namin. Yung isa naman, wala. So parang, di ba, parang hirap na, alam mo naman, pagka norte ka, Easy Trip, tapos meron ka palang dadaanan na isa pa. Ngayon kasi parang may penalty na yata di ba? Malaki na. Parang 5K. Ano ba? Parang may lumabas 5K pagka wala kang load. Hindi naman dapat. Human error yan kaya, napag-usapan na rin lang yung SLEX saka NLEX na road. Kailan kaya yan? Kasi kung dadaan ka sa dalawa na yan, nakakalito. Paano kung alam mo, may load ka, papuntang SLEX, yung pala. Kaya yan sa SLEX, pag damo ng Calax, Easy Trip yun. Tama. Easy Trip. Kung wala kang load sa Easy Trip, patay ka. Diba? Mape-penalize ka. So, akala mo parang SLEX. Sweep, parang South Sweep, parang ganun yun eh. Hindi ko lang ma-recall yung pangalan ng isa. Tama. Kasi ano yan eh. Pagsasamahin na yata yan. Pero parang NLEX Corporation is Petron, di ba? Tapos San Miguel eh. Parang ganun yan eh. Yes. Tama. Hindi pa nag-merge. Although may proposal na yan before, hanggang ngayon hindi pa ginagawa, no? Kung makikita mo nga yan, marami pang hindi pa nagpapa-RFID because of that eh. Kasi ngayon minsan makikita mo sa cash lane. Sa cash lane, no? Alam ko, may penalty ganun ba? Dumaan ka na wala kang load. Thanks for reminding. Thanks for reminding, ha? Medyo, medyo alarming yun. Parang 5K, nakita ko 5K. Wow, 5K. Dude, parang yun, parang unconstitutional yun. Malaki yun. Actually, so much. Ako, medyo may ko ng konti dyan, no? So, alam ko yan na sinasabi ni Ted.
And ano yan TRB, Toll Regulatory Board, meron yan yung mga kumokontrol no ng ganyan. So obviously yung mga malalaking concessionaries natin yan sila MVP, sa kanya yan sa MVP, tapos yung isa San Miguel. Yan na naman yung mga major players yan Dati kasama ko diyan yung PNCC, meron pang PNCC noon. NCC. Pero ano na, ngayon yan na yung dalawang players. Ang akin naman diyan, pagdating sa ganyan, dapat yung regulatory body katulad ng TRB, sila na dapat nag-e-enforce yan, di ba? Kasi obviously, yung mga private entities na yan, kaya naman sila nasingit dyan sa picture na yan dahil sa kakulangan ng pondo at saka kakulangan ng pondo ng government para i-execute yung mga ganyang project. Kasi PPP naman halos yung iba dyan yung iba unsolicited proposal. So dahil sa kailangan na yung mga ganyang klaseng kalsada para mabilis na natin maabot yung mga consumer goods, yung mga goods, business, gumawa sila. So technically, yung mga nagko-concession ng mga ganyan, negosyo na nila yan. Yun na lang yung pinakabalik sa kanila in 25 years or 50 years. Kanila yan. Tapos isusurrender din yan sa mga Pilipino yan. So, pero Build, papakinabangan operate, muna nila yan. transfer. Yan, BOT. Kasi siyempre, nag-invest sila, ginawa nila. So, pakitain mo muna sila bago nila i-transfer yan sa pamahalaan. Diba? Pero yun, ako sa tingin ko naman, napapanahon na rin na dapat talagang pag-isipan ng TRB yan, di ba? Na parang, magpakita naman kayo ng konting pangil, di ba? Ayusin nyo naman, kahit konti. Pag-isipan naman nila yung integration. Yung sinasabi ni Architect Terry is integration Integrate mo na yung North and South. Parehas lang naman yung concept niyan Kung bakit iba yung ginamit ni San Miguel, iba yung ginamit ni MVP, tanungin mo si TRB, di ba? Kayo naman ang gumagawa ng regulation. Bakit hindi nyo na lang tignan ng maayos doon, di ba? Sana mabigyan ng pansin yan later on ng mga ating mga kaibigan sa Congress at saka sa Senate. Baka naman pwede nang gawing yung integration yan seamless na. Expect natin yan soon. Palagay ko kapag hindi pa nila ginawa yan, gamitin natin itong platform natin para mag-ingay. No? So ngayon pa lang, okay lang kumita. Hoy, ayusin nyo naman. Auto-sweep pala, boss. Auto-sweep. Auto-sweep, RFID. Tama. Tsaka easy trip. Tsaka easy trip. Tama. Ano naman medyo sumusuwabi naman siguro maghintay pa tayong konting panahon. Alam mo na mga Pilipino, pasensyoso. Pero again, kung pagmumultahin pa tayo ng 5,000, teka muna. Ibang usapan na yan, di ba, Architect Terry? Hindi porke maraming pera si Architect Junald, no? Papayag siyang magmulta. Baka makita niyo magwala si Brother Junald dyan, baka tingin kayo ng lupit niya. Malupit pa naman kung magalit yun si Junald. Sabi nga, small but terrible. Kaya talaga, pare Junald, pag wala ka, ikaw pulutan. Kaya next time, sumama ka dito sa podcast. Alright, one time, feature mo rin si Junald. Meron niya pare. May paglalagyan sa akin yan. Lahat kayo. Isa-isa ko na kayo. Alright, now, going back to the topic, guys, no? So, at least na-feature na natin dito yung mga roads natin, no? Yung mga XXX, sabi nga gano'n. Gaano ko lang kalamig yung mga road na yan. Mas malamig pa sa X mo. Alright, now, meron akong i-share sa inyo, no, para mas madali pag-usapan. I-update natin, pati itong mga nanonood natin, mga suki natin, podcaster, kung ano na ba ang update sa MRT. No? So siguro, simplihan na lang natin by playing a video, this infographics, no, maintindihan natin kung ano yung takbo ng ating MRT ngayon. So please watch, guys. Ito na. Okay. Showing na ba? Teka, wala pa yata. Okay. Iyan. Showing na ba? Iyan na siya, no? So, teka, ulitin ko lang. Again.
I-replay ko lang. Alright, okay. Sit back and enjoy. Pwedeng mag-comment. Ayan, oh, infographic ko. Oh, Metro Manila Rapid Transit Map. Alright. Ayan, tingnan nyo, ha. Medyo tayo, back to the future. 1984. Grade 4 ako dyan, bro. I think that's LRT1. Tama yan, December 1984. Central. Ang alam ko, hanggang Tayuman lang siya dati. Nag-open yan eh. 1 year after nila diniretso ng monumento yan. Yan ang experience ko dyan. Kasabay niya showing bagets at saka shake, rattle, and roll. Oh. Okay. And then 1999, yan na. Meron na ba? EDSA. Ba't wala sa akin? Blanco. Ay, share screen? Wala sa'yo? Oo. Akin meron. Oh. Iyan mo, bakit wala ka? Hindi pa marunong. Next time, matututo rin tayo dyan. Nawala. Bakit wala? Oh, dapat nakashare ka kayo. Hindi, baka yan, swipe mo lang, bro. Swipe mo lang yung yung screen mo. Ayan yung LRT2. 2004 yan. Yan ang isa sa mga magandang LRT. LRT2. Yan yung kinonect niya yung east sa west. Okay. Tapos, after that, kinostruct nila yung dalawang station, yung Balintawak Roosevelt, 2010, tanda ko. Tapos, eto namin, yan. Ayun, yung pa-antipolo, bago lang yan. 2022, 23. Alam ko, to? Yan na, MRT7. Yan yung sa Commonwealth na inaabangan naming lahat. Yan yung ginagawa na lang sa iyo, ngayon, ba? Oo. Doña Carmen, Manggahan, Batasan. Ayan, diyan kami. Don Antonio. Nandiyan yung mga bagon, di ba? Nandiyan yung mga bagon. Oo. Nandiyan na. Tapos ko-connect yan sa SM North EDSA. Yung Unified Central, no? Tapos ngayon, in-extend na rin to sa Baclaran. No? Asia World. Papunta ng Dr. Santos sa Parañaque. Alam ko, ma-under na yan eh. Alright, 2025. Ayan, East Valenzuela, Yes, Saboy. Oo, yan, Tandang Sora, North Avenue. Yan yung ginagawa na ngayon yan. Yan yung, alam ko, subway yan eh. Inuhukay yan eh. Tapos ito pa, yung sa may Makati. No, yung loop. Ganda, 2025 is din daw yan. Yun, University of Makati, papuntang Kalayaan, going to Sampaguita. Ganda, and back. Ngayon, 2 years, 3 years, no? 3 years from now, North Avenue will continue to East Avenue, tutuhog sa may Anonas, papuntang Katipunan, Ortigas North, Ortigas South, Kalayaan Avenue uli, BGC, nako, Loton, Senate Building, yung bagong Senate, no? May airport na, Terminal 1, 2, and 3, no? Nice. Tapos sa FTI, kinonect nila ng Bikutan, etong kailangan, sukat, sige, Alabang, sige pa, Muntinlupa, San Pedro, Pasita, Binyang, Laguna, Santa Rosa, oh my God, Kabuyaw, yan ang the best, Bandik, Kalamba, wow, yan ang mga project. Dinugtong yung sa may Parañaque, papuntang Las Piñas, Zapote, Nyog. Okay ito, papuntang Bacoor na to, tapos, sa may Gilmore, and Domingo, Green Hills, EDSA, pa-diagonal to, mukhang papunta ng east to, Chende, Rosario, ayan na, Hanso, sinasabi mo, Kainta, San Juan, ayan na, brother. Kainta, San Juan, Tikling. Konting hintay lang, 2028, Taytay. Nag-ano na pala, noong June 22, nitong taon na to, nag-start na. Yun, in-extend na ng Pier 4. Nice, very nice. Ayan, ganda, no? Ibora? Umulit. Ayun, parang inulit na lang niya yung website. Anyway, stop na natin from there, no? Okay. Now, ayan. So, ayun. Yung nakita mo, no? Nakakatuwa, no? Kahit minsan infographic, lang siya, presentation, timeline and all. Nakakatuwa na
at least papunta tayo dun sa direction na maganda, no? If ever matuloy ito, at syempre matutuloy ito, ano na to, approve na lahat ito eh. It's just a matter of time, and syempre yung pasensya ng tao ay ano yan, lalo na itong sa MRT7, ano, if I may share ko lang sandali. Alam mo ba bago mag-pandemic, nag-ipon-ipon kami mga HOA dito, ide-demanda na namin na San Miguel because of the trouble that they created, no, sa traffic, alam mo na, sa mga business na nagsara, no, kasi nga hindi na nasunod yung timeline nitong project na ito. Kasi ang balita namin, San Miguel ito eh. After nilang makuha yung airport project, doon din nila yung resources, bumagal yung MRT. So minute namin yung SMB executives dito sa may Kongreso. Pangungunan nila ano yan eh, dalawang congressman, hindi ko nabanggitin, wala yata sila ngayon, ano. Ano sila, tinamaan din kasi sila literally, no? Apektado sa trabaho. So mass class action suit, no? Yung gusto nila. Nakiusap San Miguel. Ang tinuro nilang dahilan, marami pa daw silang mga lote na hindi na acquire, may lumalaban doon sa mga dinadaanan ng LRT. So yun yung reason, Right hindi daw yung right of way, hindi daw na-deliver sa kanila on time nung housing, no, nung kung sino man yung particular doon. Hindi daw na-deliver on time kasi nga yung mga owners daw ng mga lote na yon for some reason, no, nagiging konektado sa mga malalakas na alam niyo na mga politician, tapos yung presyo na dinadaan sana sa zonal value nagmo-multiply ng 10 folds, no? Yung bang tipong lote na 1 million lang dati dahil tinamaan ng LRT 100 million na ngayon. Pare, pagka zonal value mas mababa 'yon. Baka sa market value nila inaano. Ayun nga, oo, yun yung zonal value mababa yan. Mababa talaga yun, oo. Pag sa market value sila Oo, ayun, doon sila nagtatalo ngayon. Siyempre, pag gobyerno bibili, dapat yan, zonal dapat dinadaan. Gobyerno yan eh. Sabi nga gano'n, di ba? Pag gobyerno, kaya kawasakin yan eh. Ayun, doon tumatagal. Sa Quezon City, napakamahal na ng lupa. Ay, totoo. 30 to 40 na yata. Which is good. Make it higher. Oo, sa inyo. Swerte mo. Kaya ayoko na magtrabaho. Gusto ko rock and roll na lang eh. Pare, kumukuha ko ng lupa dyan sa QC. Sako-sako. Ililipat ko sa akin. Kasi mahal yung lupa sa QC. Ako, last mo na yan, ha? Saka pa, agaga mo, ha? Alam mo, parang hindi ko nakikita sa totoo lang nag-blanco yung screen. Oo. Alam mo yung isa sa mga na-experience din natin dyan. Ang lately, I think 2 days ago, nagkaroon ng budget deliberation yung DPWH eh. So, isa yan sa mga natakel yung right of way. So, apparently, meron silang 60 billion pesos na backlog na hindi nababayaran. Malaki yun. So, imagine mo yung mga nakuhaan ng mga na para doon sa mga infra na tinayo, di ba? Lahat yun, yung mga nawalan ng lupa, hindi nababayaran ng DPWH. So, talagang ano rin eh, mahirap din talaga yung sistema natin in the sense na gusto mo na malaking project, lang highly density, yung density ng area na tatayuan, ang dami ng bahay. So, execute mo ang police power para makuha to dahil it's the common good over the personal di ba? Dapat yung ikagaganda ng common good for the greater good. Di ba? Ganun lagi yung niyan eh. So talagang mapapwersa kang ibenta o makuha yung property sa'yo. Pero hindi ka naman binabayaran ng tama. Ang ginagawa ng ibang bansa, ma-share ko lang, like sa Singapore at saka sa Hong Kong, alam ko yung kanilang lupa dyan, state-owned. Even sa China, Singapore, state-owned. So kaya wala kang magagawa. Pag sinabi ng state na okay, kukunin namin yan dahil i-develop namin yan, wala kang magagawa. You have to give it. Pero bibigyan kanila. Bibigyan kanila ng market value. So kung nabili mo let's say yung HDB mo nung araw na 300,000 Singapore dollar, tapos biglang nagkaroon ng development, en block na yan. Meaning to say, papakain na yung area na yan dahil i-develop. Babayaran kanya times 4, times 5 nung value.
Okay rin, di ba? Pag may pera yung gobyerno, ganun eh. Correct. Pero Saka ang sigurado kapalit walang ahente dyan, walang mga middleman. oo. At saka ang kapalit diyan pare, magkakaroon na ng access yung mga dating hindi nabibigyan ng access, di ba? Oh yeah, Kaya nakikita oo. mo yung mga first world country, Oo. they operate and do things differently than ours. And hopefully one day, no? Hopefully one day. Yeah, hopefully one day at a time, sabi nga, no, at least nabuksan Day at itong a mga bago. At time. itong mga diniscuss natin mga roads and itong MRT na ito, konti lang ito, men. Sa matter of fact, napakadami yung ongoing ngayon. Ano? Kasi hindi naman kasi Okay. pinahinto yan under build ni President Duterte noon. Good thing kay under dito kay President Bongbong, dire-diretso yung construction. Napakadaming mga bypass road sa probinsya, mga mountain roads na tinatayo, no? Siyempre, pag biker ka, naiikot mo na yung mga road na yan kahit di pa tapos nakakatuwa, no? Yan, no? Tama. Yung sa may for example, yung sa may Daang Kalikasan, ano, sa may Sambales sa Pangasinan yan na kinokonekta niya yung dalawang probinsya, no? Napakadami. Yung Vergara Highway diyan sa may Nueva Ecija, binabypass niya yung Cabanatuan, ano? Kung lahat ng mga alam niyo naman tricycle sa Cabanatuan, ang lupit. So ngayon, nasosolve na yung mga ganung problem, no? And so on and so forth. So, yeah, oo, ang dami. And I hope itong ating gobyerno, sabi nga ganun, no? Ito marami na namang kontrobersyal, may inimbestiga Senado, gumagawa na naman ng mga usapin na nakakapagpaligaw ng mga totoong issue, no? Robin Padilla, si Sara Duterte, ginagawa soap opera yung Senado no? Kung hindi natin papansinin to at magko-concentrate lang tayo sa main agenda natin, which is pagpapalawag ng traffic, I guess, pare, di ba? Aabutan natin lahat, madadaanan ito. And I hope, no? I hope maibsan yung malupit na trapiko, malupit na pagbabaha, at lahat umasenso dahil bibilis yung ating travel time. Yan. Tama. Nabanggit mo yan na issue ni VP Sara. It's a topic for another day. Pero yummy din yan. Yummy. Saka natin pag-usapan pag medyo lumalamig-lamig na. Huwag tayo sumabay. Baka sabihin opportunista tayo. Oo. Hindi natin kailangan yan. Kasi meron tayong Duralco para susuporta sa ating podcast. Dito sa podcast natin, hindi uso dito yung on time Kumbaga, pinapa-die down natin yung issue. Tapos pag-uusapan na lang natin yun, di ba? Hindi tayo sumasabay sa uso. Hindi tayo sumasabay sa uso. Parang si Architect Terry yan nung dating uso siya, hindi siya masyadong pinapansin. Kayong Tony Stark is last Dr. Doom na. Ayan, with a very good. Basta may exclusive ka sa akin, brother, no? Titirahin ka namin ni Archie, Han Solo. Kayo ni Junal, dyan sa COA. Guguluhin namin kayo dyan one day, magiging topic namin kayo. Meanwhile, ano ba ang COA? Yeah, Commission or audit ba yan? Commission or audit? COA Architects. Proud na proud ako dito sa dalawang to, mga brad. Pag pumunta ka ng COA, sarap ng buhay nitong dalawang to. Nakakaingit. Kaya nga nung nag-talk sa atin tong si Architect Terry, naalala mo, brother? Nakinig ako, tapos nag-imbita, sabing ganun. Kung kayo walang ginagawa, naghahanap kami ngayon ng architect dito. Gustong-gusto ko na mag-apply. Hindi, may kakilala by the way, singit ko lang, dito naman na si Architect Terry. Benji, i-line up natin next time yung isang nire-recommend ni Architect Terry na pwede mag-discuss about National Building Code ba? Architect Terry? Yung si Architect Ray Gabitan. Actually, pumayag na siya. Pumayag na. Tinatanong lang yung schedule. Pumayag na, brother. Pumayag ganun na. Sige. Pero totoo lang ito. Ano lang, kwentuhan na lang ng mga pagiging arkitekto natin. Yan. Actually pare, sa totoo lang, nabobo na kami ni Architect Junal. Kasi ang alam pa naming building code, yung luma pa. Nakipagpustahan pa ako doon sa mga architect namin bago. Yung parking, na dati pare kasi medyo mas bata kayo sa yung parking na alam ko pare is 2.4 yung tama. Okay. 2.5 na sa bagong code. 2.5 talo ako
Ano ka? Ano ako? 2.5 na nga pala talaga. Kasi Ay, kailangan talagang pagsalitay natin si Architect Gabitan para pare, ang dami, ang dami. Actually, yung Yun din ang sakit alam ko, pa. Brad. Tayo ako matalo sa pustahan. Oo. Tayo mga lumang arkitekto, Nagpa-update. hindi naman tayo nag-aano di ba? Yung alam pa rin natin, dating code nabago na po. Oo. Kailangan mo Actually, nang bumili ng bago. Nagturo ako sa Mapua, mas lalo kong nakita yung mga pagbabago, yung changes. Nabobo akong bigla. Actually, Kinokorek ka na ba, natuturo bro? ako yung natuto Kasi Okay. obligado kong basahin yung code na bago Alagi, Okay. pinasweldo ka na Mapua para matuto. Ayos Pare, sa totoo lang, natuto ako. Imbis na ako magturo, natuto ako. Ay, yun naman ang kagandahan ng academe. Hindi kayo lumalayo. Si sister natin, si Architect Becca, nasa Yes, ANU siya ngayon, no? Oo nga, National ANU University. At marami siyang natututunan din. Natutuwa ako, sineshare niya sa akin pag nagchichikahan kami. Nakakatawa din. Ako, interested ako magturo someday. Marami na akong invite, but hanggang ngayon daw, di pa rin pwede mambastos tsaka manbato ng eraser. So, ayoko pa. Oo nga. Old school ako, Hindi baka pa pwede makakulong dati. ako. Ay, hindi pwede. Dati pwede magmura Bawal na raw ngayon. Anyway, guys, again, this podcast is brought to you by Doralco, Premium Aluminum Doralco. Products from Australia. Thank you, Maraming Doralco. salamat sa iyo, Doralco. This is our podcast number 11, of course. Our guest for today's podcast is Architect Terry Nolasco. Ano? Thank you, Thank you, Architect guys. Terry. Biglaan lang to, guys. Commission Biglaan and lang. audit. Iyan, Oo, napadaan lang yan. Partida, napadaan pa. Okay. And of course, Basta our Architect resident... Terry, Ayan. don't forget to like, share, and subscribe yung YouTube channel natin. Yes. Natin mo naman. Like, share, and No, subscribe. yes. No? And panoorin nyo, i-rewind nyo, panoorin nyo yung mga podcast natin, nakakatuwa, no? Yung mga inside jokes na tayo lang nakakaintindi. At the same time, mga kalokohan, yung mga antics ng mga resident natin, mga guests, nandun, na parang, lalo na pag hindi ka masyadong nakakapunta, nakaka-attend, ang feeling mo, parang kasama mo na rin kami everyday. Yes. Alright? Tama. Okay, i-manifest. guys. Bago tayo Any final say? Ha? Bago tayo mag-end, i-manifest na natin. Mga DPWH, kaibigan natin, baka makapag-guest naman sila. Mga national officers natin, di ba? National Baka officers, naman meron na yan. makapag-guest. Nakapila na sa atin yan. Yeah. At saka Manifest na natin yan para mangyari. Pati mga supplier na gusto mag-sponsor. Yan, Yan, kayo number Welcome. 1. Yan na reason bakit may podcast. Welcome na welcome kayo. Give us Welcome. money para mabanggit namin kayo lagi sa aming podcast. Okay? Give us money. Direct. Give us money. Ito, baka Give me your money. Pare, diretso na. Nang-hold up na ako. Baka makuha ka niya, pare. Give us Diretso na money. ako. Give us money. At the end of the day, Ayan. dito, masusuklian naman namin yan. Yeah. Yes. Di ba? Yes, Tulad ni Duralco. Duralco is ano ba yung ni Duralco pala, sir? Ano ang mga... Yan yung yung aluminum windows and doors. Sila yung maganda makinarya. 33 years na sila, no? Ilang beses na rin ako nagamit ng Duralco. At medyo hindi lang high end talaga sila. Yun ang masasabi. Ayan, yan. Sulit naman. Quality yan. Sulit naman. Pakuha na lang boss ng contact person para ayan na. Para natin sa project. Duralco ayan na pag kayo ni-specify ni Architect Terry sa mga project niya dapat dumoble ang Duralco. Oo. Naman marami kaming project ngayon kaya ayan na Duralco, swerte mo kay Architect Terry. Ayan. Uulan ng Saka boss, maraming may bibigay ko hands yung mga sponsor. Ang dami ngayon nagpapaano. Yes, Puntahan sa amin ni Architect Junal. Maraming salamat. Accredit. Ayun. Maraming salamat. Saka may check ka pa sa amin. Hindi ka namin nabigay ni Architect Junal. Ayun, ang bira, napadaan pa lang. Archihans, napadaan pa lang yan si Terry, Grabe. Ibang klase maging guest si Architect Terry, no? Sana napadala siya. Kung lagi may check para sa atin. Masarap mong barako ngayon. Maraming project. I like the term, mambarako. Then actually, sa totoo lang sir, yung talagang yung chapter natin, nag-create na ng tawag dito, meron na siyang pag binanggit yung Commonwealth, talagang nakakandara pa sila ngayon. Actually, sa totoo lang, gusto nilang pumasok na.
Totoo Yun. na Wow, meron tayong thank you, na-create thank you. talaga na ano na yun. Thanks kay Mm. Architect Doy. Talagang Mm. siya yung nagano ng ano Oo, natin. Senyorito Doy ba Diba? naman? Yes, Oo. yes, yes. Of Talagang course. ang dali mo nang kumuha ng sponsor pag narinig yung pangalan ng Oo Common Man. naman. Yes, yes. Oo. Kasi alam nila Siyempre, talaga, yun. project talaga ang Oo. bibigay ng mga members natin. Oo. Bukod sa mapopromote sila ng gusto, yung actual project, no? May isa Yes. ka pa. Ano ba naman yung, 'di ba, sponsorship? Oh, Yes. Tama. bumabalik naman yan sa kanila. 'Di ba? Ganun lang yun. Tama. Suportahan lang yan eh. Yeah. Agree. So, I sabihin mo lang couldn't na agree more. merong napakalaking pinto, mas malaki pa sa akin. Pasok lang sila. Okay. All right, now, Sige, sige. guys, yeah, just to end this Saturday so we can go back to our regular lives kahit na Yes. napakasarap mag-podcast maghapon. Maraming salamat sa iyo again, Architect Terry of Nag-enjoy Commission ako, Audit. sir. Nag-enjoy. First time ko. Ayan, ang gusto kong itanong sana, Ganda kaya naman lang ba? sinagot mo na agad. So, wala na problema. Akin yan. Oo, maraming salamat for guesting. We're gonna have an exclusive podcast for you guys, no? Kayong dalawa ni Architect Junal ng COA. And of course, salamat sa iyo, Archie Ansola, our resident podcaster. And of course, yours truly, Big Daddy, for hosting. Again, huwag kayong magsawa. Watch, subscribe, Thank you. support. Click yung like. Yan, tadtarin nyo ng like kahit ilang At rin. beses. Art. Oo. And of course, Architect Terry, ito yung ginagawa natin bago magtapos yung podcast. No, sasabihin natin sabay-sabay yung word, yung salita na yun, nasa may upper right corner. Nababasa Hindi ko mo pa ba? mabasa, boss. Naka-block yung ano ko screen. Okay. Wala akong makita. Okay, sumabay ka dalawa sa amin. In 3, lip 2, sync. 1. Ang Ang Archie. Arky mo naman. Mo naman. Alright. Ang Okay. Arky mo naman. Alright, Yan. guys. Happy weekend and goodbye. See you Weekend. again soon. Thank you, Big Daddy. Thank Bye-bye. you. Thank you, Big Daddy. Yeah, Thank you, bye-bye. Ansola.